Raw moto camping sa tabi ng kalsada na napapalibutan ng mga pine trees. Uy, grabe. Anda guys. Woo! Woo! Wow. Napakaganda dito guys. Grabe, napakasulit nitong lakad namin ni Dos ngayon. Sayang kasi hindi buong Team Tiwalag. Tara. So ayan, what's up and hello ulit sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa may Itogon, Benguet para puntahan tong Mount Ugo. Ito yung pupuntahan natin ngayon kasi trip lang namin ng malapit. Tara na guys. Ayan, tara na. At nag-antay na si Dos dun sa baba. Ayan na si Dos. Antay tayo. Sana kayanin ni Purgas kasi pudpud na yung gulong nyo, galing kasi siyang Aurora. Wait lang man, papayaw papayaw. May buko pa oh. Ayun na, may buko. Ang libo ko. Ito na guys, ito na yung simula ng off-road. Tapos putikan na yung next natin. Ayan, hindi pala natin kasama ngayon ang Team Tiwalag. Dalawa lang kami ni Dos. Kasi may sarili-sarili silang ngayon. May sarili-sarili silang time para sa family. Then yung iba naman busy sa work. Kaya dalawa lang kami ni Dos. So ayan guys, na-miss ko kayo guys. Ayan, salamat pala dahil naka-monetize na tayo. Ang sayang ma-monetize. Nakapanibago kasi dati umaangkas-angkas na ako kay Dos. Ngayon pinapairam niya na tong motor niya. Ito na. Ha. Ito na yung pataas. Yung una naming sabak dito sobrang, pero ayun. Basic. Pero nipis ng gulong natin kaya kailangan pa rin natin mag-iingat. Ayun, madulas ang likod. Ayan, dito lang tayo dati, hanggang dito lang tayo. Ngayon tataasin na natin doon. Maliliit lang yung bato. Mas putik na dito. Parang na-edit ko na ito eh. Ang tarik, gagi. Parang takada nga. Oh shit. Hey shit. Dulas ng likod natin guys. Tapos mabigat pa. Bangin. Wag lang dyan. Yan guys, ginabi na tayo. Ang bilis gumabi dito sa bundok. Ito madulas.
Ay, nak. Nabasa tayo. Grabe yung putik-putik dito. So yan guys, nakahanap na tayo ng spot natin. Dito tayo mag-spot. At nakarating din dito sa may taas na to. Tara, mag-set up na tayo. Ilaw mo na. Yan, mukhang okay na. At kailangan na lang natin dito pa sa kabila. So yan, tapos na nating ayusin yung tarp natin. Sunod naman natin yung tent. Inuna natin yung tarp kasi baka biglang umulan. Hindi tayo masilungan, pero okay na siya. So yan, dito lang natin bubuin yung tent natin sa labas para mas madali. Tapos tsaka na lang natin siya ilulog. Mas madali kasi, mas madadalian ako kasi kumikilos ka dun sa loob ng sobrang sikip, sobrang baba. Ito dapat inuna natin pero kala ko lang kasi ulan, pero hindi naman pala. Mas maganda na yung sigurado. So yan, tapos na nating set up at ilob na natin yung gamit natin. At yan, ito yung bago nating lamesa ngayon na galing kay Tita MJ dito sa may hilltop. Yan, naukay natin sa kanya to. Hanggaan, aluminum. Dali lang setup at medyo maganda siya. Ganda nga ng kulay eh. Bagay din dito sa upuan na naukay din natin sa isa nating source. Yan, Tomerno, pati yung nagmamayari. Naka-orange din tayo. Ternong terno. Yung lamesa natin, upuan, at yung jacket natin, orange. Ganda ng upuan natin, parang yung nature hike din na hulog natin dito sa may Mountain Province. Nahulog ko kasi yun nung nagtitrail kami direct Chino, tapos ni Bihero. Sa mismong trail, nahulog. Nung pagkarating namin dun sa site, nawala. Ngayon, meron tayong nabili. Ito. Parang yung nature hike din na yun, pero ito walang brand. Pero yung quality, same lang sila eh. Yung nature hike lang dito yung nawala. At yung nandito. Tapos yung dito niya, na nature hike. Na etiketa ata. Mukhang matibay naman tong lamesa natin. Yan, iti-testing na rin natin. Para mabinyagan na natin. Huwag lang binyagan ng ano na tawag dito, ng apoy. Napakaganda pala dito, pero wala pa akong makita. Yan, bukas makikita nyo yung ganda nitong lugar. Medyo maganda eh, mapuno. Siguro kain at maisaing na natin lahat to para pangbukas na rin.
Nakakamiss kayo guys. Itong saingan ay yung natin sinaing. Yan, antayin lang natin yan at gawa na tayo ng pagkain natin, ng natin, yan ang uulamin natin. Ayan, lulog muna tayo at medyo maambon na. Pakuluan ulit natin. Ayan. Tapos na tayo maghiwa. Tapos nahiwa na rin natin tong sibuyas at kamatis. So yan ang ulamin natin. At yung okra. Ito papakulan lang natin. Papakulan lang natin siya. At yan, nabasa tayo kanina sa daan. Kailangan natin ng paracetamol. Ayan. Biogesic, baka naman lalagyan natin ng paracetamol tong hiniwa-hiwa natin. Hindi, joke lang. Bagoong. Yan, medyo masarap kasi yung bagoong eh. Wala kasi tayong lalagyan kanina. Pag sa plastic kasi natin nilagay kanina to, may chance na pumutok at mangamoy lahat yung gamit natin ng bagoong. Ang ginawa ko, nilinisan ko ng maayos. Nilagay natin dito pero nalinisan naman natin. Kaya ito yung parang mas safe na gamitin kasi yung plastic lang. Para iwas leak. Mangangamoy kasi ng bagoong yung mga gamit natin. Kaya ito yung ginamit natin. Pero okay naman. Parang nakakapanibago yung camping namin ngayon kasi dalawa lang kami. Sobrang tahimik. Tahimik naman nung mga... Wala kasi akong kaharutan yan. Walang kaharutan sa camping. Wala sila Albert, Elmer. Si Vin, hindi ko pa yung nakakaharot eh. Si Teacher Ellie, si Derek, hindi ko rin nakakaharot yun. Si Derek pa, si Teacher Ellie. Madalang lang yun makaharutan eh. Gusto ko yung maingay talaga eh. Si Dos, bira din. Off-cam lang yun maingay. Nakakapanibago. Katahimikan talaga ngayon. Parang sarap talaga mag-camping na walang ingay. At may upuan tayo kung ganito kaganda. Ang ganda ng upuan natin. Halagang 350. Sarap kahit dito ka na matulog. Tataas mo lang yung paa mo dyan sa lamesang maganda rin. Diba? Ganda rin ng lamesang nakuha natin. Sa halagang 250 yung lamesa, 350 yung upuan. Ganda na. Sulit na sulit. Grabe. Tapos yung tent natin, 500 ata natin nakuha yan. Medyo mataas, pero okay na. Minsan talo talaga sa ukay. Yan pala yung isa sa ukay. Minsan talo ka, minsan panalo ka. Pero sa akin kasi ngayon, parang bawi lang. Parang nababawi ko naman at kumikita naman ako. Kaya okay naman sa akin yung mga ganyan. Ito kasi kailangan ko talaga ng tent na ganito. Kasi yung isa kong tent, nahirapan na mag-setup dun eh. Pero mahirap din pala to. Kaya need natin soon magpalit. Kahit mag-brand nyo tayo, try din natin mag-brand yan ng tent. Kasi yung itong tent, meron siyang lifespan lang. Yung mga seal niya. Katulad nitong ito yung brand nyo natin, kinuha tong type natin. May mga yan dito, may mga waterproofing siya dito sa mga tahi niya. Yan, ganun din ang tent. Ito kasi expire na. Ako pang nagbaklas nung iba. Expire na to. Magagamit lang to pag sa yung mga lakad na beach lang na walang ulanan, ganun. Okay lang siyang gamitin. Pero pag may ulanan, kailangan mo ng tarp. Yun lang naman. At ano pa bang ikwento ko sa inyo? Thank you pala yung mga last na upload natin. Thank you pala dun sa mga nag-comment. Sobrang na-appreciate ko yung mga comments nyo. Grabe, tagos sa puso. Minsan naiyak na nga sa mga comment, lalo yung bago ako ma-monetize. Ay, ayun pala, good news pala, na monetize na tayo nung last episode natin. Na monetize tayo nun. Yan. Hindi pa tayo na ma-monetize.
Grabe yung suportang ginagawa nyo sa akin. Yung mga comments na long message na yan, long comments. Grabe yun, yung mga long message. Talagang parang anytime parang naluluha akong nagbabasa ng mga comments nyo. Kaya ako minsan talaga nakakalungkot din ang pagiging YouTuber pala. Kasi nung pumasok ako sa YouTube, wala talaga, walang nanonood. Kaming dalawa lang ni Dos atat yung nagko-commentan doon sa mga videos namin. Lalo ako kasi wala naman akong viewers, siya meron. Tapos yan, siya lang yung nagko-comment doon sa mga ko, karamihan. Tapos yung mga ibang kakilala. Tapos ngayon, yung mga ibang tao palang hindi ka kilala pero isusuportahan ka. Kaya yan, maraming salamat sa inyo at kiss ko kayo eh. Ang sweet nyo eh. Di ako iiyak ngayon. Yung last time muntik tayong naiyak eh. May kwento sana ako dun, pinutol ko na. Ayoko magkwento. Naalala ko, naisip ko nun, yung araw na yun, yung dun sa may Aurora, sa may Dipakulaw. Naalala ko nun. Sabi ko, magte-thank you lang sana sa inyo. Tapos, pumasok yung pagkasabi kong problema. Ha? Ba't ko sinabi yung problema? Ako. Tapos, mamaya, gusto ko na i-open yung problema. Tapos mamaya naluluha na ako. Sabi ko, ba't ako naluluha? Mag-open lang naman ako ng problema. Yun pala talaga, ganun pala talaga kapag masakit yung mga nangyari sa'yo. Yung mga nangyari sa akin, yung mga problemang dumating nun, parang yun yung naging tulay mo para maging malakas eh sa mga dadating na mga problema. Baka may mas malaki pang dumating doon na problema eh. Siguro maliit pa yun para sa iba, pero sa akin malaki yun kasi siguro yun yung malaking problema para sa akin yun. Pero parang ngayon nakahinga-hinga na ako ng maluwag, pero hindi pa totally tapos yung problema ko. Pero baka practice tayo sa ganun kalaking problema para sa susunod na harapin natin problemang mas malaki pa doon, hindi na tayo ganun ka mahirapan. Baka mamaya dumating yung problemang super bigat, baka hindi natin kayanin. Kaya yun siguro pinaranas sa atin yung ganung mga problema. Naintindihan ko naman yung mga problema ngayon. Kung minsan lang talaga hindi natin napipigilan yung damdamin kasi natin minsan. Kaya kung minsan talaga masakit lahat para sa atin. Yung mag-open ka lang pero naiiyak ka, ganun. Yun yung hindi ko maiwasan eh, lalo pagka masakit talaga yung pinagdaanan. Yun yung mga hindi ko naiiwasan, yung umiyak, ganun. Yung magbe-breakdown ka, yun yung isang hindi ko talaga maiwasan kasi kapag nagpapakatotoo ka kasi talaga sa sarili mo, talaga magbe-breakdown ka eh. Pero ngayon okay naman na, nakakahinga na ng maluwag at salamat sa Panginoon. Dahil may mga taong tumulong sa akin para tumulong sa amin pala, sa aming mag-partner na maayos yung problema. Pero hindi pa totally ayos, pero pasasalamat ko po rin at nabawasan yung problema namin. So yan guys, kakain na kami ni Dos. Magsasabay kami dito sa aking mahiwagang table. Yan, dalawa na kami dito. Yan, maraming salamat sa inyo. Monetize na ako. Team Tiwalag, thank you sa inyo. Siruin nyo kasi mga behel, yung 4 na taon namin magkasama, halos napaka-stagnant ng growth ng channel niya. Sobrang hirap. Hindi pa kasi nahahanap yung parang kung saan talaga yung niche na tatahakin niya. Kasi litong-lito ako nun. Minsan may sama na ng loob kay Dos eh. joke lang. Diba yung feeling nun? Sa feeling namin ngayon na sobrang dami namin. Ang saya. Mas masaya kasi. Mas masaya. Mas masaya yung, alam niyo yung parang meron kang katulong sa lahat ng trade. May kasama kang kumain. Kung may problema man, marami kayong magtutulungan. Sama-sama niyong lalagpasan lahat ng pagsubok para lang marating niyo yung spot.
At magkakasama rin kayo uuwi. Tatapusin yung adventure. Hindi tulad, parang bumalik lang tayo sa dati, parang nga kanina, feeling ko magsasarili na kayo, kakain siya doon, kakain. Ganun na yung feeling ko kanina. Ano ba, magsasarilian na ba ulit Tapos kami? na yun. Tapos na irang yun. Yung magkakasariling version ng content. Hindi nagsasama sa video. Kaya tinanong ko siya kanina si Dos, man, magsasabay ba tayong kakain? Oo, inantay ko 2 hours. Dami ko kasing luto mga pero. So yan, enjoyin lang namin itong pagkain. At mamaya, kita-kita tayo bago matulog. So yan, tapos na kaming kumain at kita-kita lang tayo bukas ng umaga at para makita nyo rin tong ganda nitong area na pinuntahan namin ni Dos. Nakakabusog at nabusog din ako dun sa mga kwentuhan namin. Yan. So yan, kita-kita bukas at good night. So yan guys, good morning. At ang ginawa pala dito, oras na 7 o'clock in the morning. Good morning guys. Tara, kape na tayo. Kunin lang natin itong tubig natin at $250, halagang $250. Nagulat ako, kinuha agad to kay Tita MJ kasi kaysa bumili tayo ng table na maliit sa Shopee, ito na lang para magkamit ng Team Tiwalag in the future pagka may mga magsasama-sama kaming lahat. Grabe experience dito. Parang yung camping dito, parang yung experience ko dito sobrang kalma. Na yung parang naramdaman ko dito sa may Bukod campsite. Dito yung Patok campsite dito sa may Bukod Benguet, yung sa may pinagkampan namin dati ni Dos. Na may bayad dun pero ang kagandahan dun kasi private property yun. Tsaka unti pa lang yung nakakaalam dun, pero try nyo ipuntahan yun. At sana hindi pa ganun kadami yung taong nandun pagka pumunta kayo sa may Patok campsite. Yan, pinuntahan na rin yan ni Boy first time, tapos ni Direk Gino. Nandun din si Ate Prisha. Sila pa lang yung nakitang punta dun eh. Ganda rin dun, parang ganito rin yung feeling dun. Pero ito kasi kung gusto mo talaga ng adventure, mare-recommend ko to. Sobrang grabe yung kalsadang papunta dito, lalo nung kagabi, yung dun sa bungad, sobrang ang init. Ay ko, sobrang hirap nung kalsada pataas kasi yung kalsada parang masasabi kong mini takadang yun. Sobrang bato tapos sobrang putik. Pag tag-ulan siguro hindi ka makakataas dun. Natsambahan lang namin siguro kahapon na hindi naman ganun kalakas yung ulan na dumating dito, kaya nakataas kami dito. Pero nung unang try namin talaga dito, dalawa kami ni Dos dun kay Kali, hindi talaga namin kinaya. Kaya sumuko na rin kami dun pa lang sa bungad.
Ganda lang. Ang payapa. Payapa masyado yung lugar. Ganda. Rose plat. Gilid lang, tabing kalsada lang. Pero magmula kagabi walang dumaan. Maski isa nung may mga nakasabay kami nung mga 7 ata. Nung naghanap pa lang kami ng spot. May mga nakasabay kami. Pero pababa sila nun, 4 sila pababa. Siguro dyan lang sila. May mga nagmumotor kagabi dito, dyan banda sa may kon dyan eh, may community kasi dito malapit sa amin. Pero hanggang doon lang yung mga motor na naririnig namin kagabi, mga 9 ata yung 10 ganun, 11 yun. May mga motor na dumadaan doon, pero doon lang, dito walang dumadaan dito. Ganda dito, ang tahimik. Papunta na ata itong Mount Ugo. Yan lang natin itong kumulo. And shoutout nga pala kay Ronel Lorico from Negros Occidental. And shoutout sa'yo, Brad. At yan, sana lagi mong abangan yung mga episode na nilalabas natin. At yan nga pala, shoutout din kay Teacher Ellie. Ellie Motor, shoutout. Tagal ka nang hindi na siya shoutout yan. Tagal na ng comment niya. At si Francie Adventures. Ayan. Nagpapa-shoutout siya dati pa eh. Pero hindi ko na siya shoutout. Ayan. Shoutout sa'yo. At sana ingat kayo lagi sa biyahe. Ayan. Napapanood ko pa rin yung iba yung mga vlog. Hindi na kasi ako gano'ng nakakuhan kasi dahil sa editing at yung pagpunta namin sa location. Kaya bihira akong makapanood ng YouTube, pero ginagawa pa rin natin yung paraan para makapanood. At yan pala, shoutout din kay Renz de la Fuente na nag-send sa atin ng thanks. Yan kasi makakatulong talaga yon, kahit gaano kalaki or kaliit yung halaga, nakakatulong yun sa channel natin. Kaya maraming salamat sa'yo. At kay at kay Sir JR De Vera. Yan sir, maraming salamat ulit. Baka mawili na ako niyan sir. Maraming salamat dun sa thanks na sinendya sir. Malaking tulong sa channel. At hindi ko matatanggihan yung mga ganyan kasi sa ngayon kailangan din eh, at nangangailangan. Maraming salamat Sir JR sa pagsubaybay at pag-send ng thanks. Malaking tulong kasi kakamonetize lang natin yung ads. Hindi ko pa nakikita, zero pa lang yung mga ads. Hindi ko alam kung kailan lalabas yung mga ads, kung lalabas pa ba yung yung revenue mo sa ads. Hindi ko alam kung paano mag-YouTube. First time ko kasing monetize. Ang alam ko lang mag-upload at gumawa ng video. Yun lang alam ko. Pero yung about sa mga revenue, kung magkano ba yung kikitain mo dyan, wala akong alam dyan. Kaya ako minsan nagpapatulong na lang ako kay Dos kung may kailangan dun sa AdSense, ganun. Then, sir, maraming salamat sa'yo. Ingat ka dyan lagi sa abroad. At sobrang laking tulong nun para sa akin. The world goes by and by. The time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss
your fears lead. Light is at your feet. Yes, regret is worse than failing. Keep the loved ones close, close enough. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. In time. In time. Yan guys, may na-discover tayo ditong bahay. Grabe. Matarik nga lang. Sobrang tarik. Tapos sobrang dulas ng pine needles. Pero ang ganda. Ayun oh, may bahay dun. Nag-iisa. Tapos ang ganda ng kabundukan na nakapaligid sa kanya. Ayun oh, nasa taas ng bahay niya. Sobrang ganda. Gagi. May trail. Packet dun. Ano kaya siya dun nakatira? At paano siya dun nakababa? Ang ganda lang. Pero may mga plastic bottle tayong nakikita. Pero hindi naman ganun karami. At may nakita tayong mga plastic. Pupulutin na rin natin. Iuwi na natin. Ay, bababa na natin to dito sa bundok. Yan, may mga ilan ako nakikita eh. Pero okay lang to kasi ilan lang naman. At yan, pinapanindigan talaga natin yung pagiging nature lover natin. At bumili tayo ng garbage bag para naman ano na to, may paglagyan yung mga napupulot nating mga plastic ganyan, may mga basura. Pupulutin na natin. Saan na yung nakita ko niya? Ito mga matanda na, nagkon na yung plastic niya. Meron pa, parang dalawa yung nakita ko dito. Ano isa? Paglakad ako kanina dito. Dalawa yun eh. Hindi, isa lang ata. Ay, ito. Matanda na. Nilulumot na. Lalagay natin dyan para hindi naman pangit dito sa kalikasan yung mga plastic. Ito ata tinanim. Pero kunin na rin natin kasi plastic pa rin to. Pero hindi ko alam kung ano tong plastic na to. Kung nadidissolve ba to ng matagal na panahon. Ganun. Pero napakaganda nga nitong lugar. Ganda. Ayan oh, may daanan pa papunta doon sa Mount Ugo yan papunta. At napakaganda. Ito, plastic din. Ayun buhay. Ang ganda niya pag nabuhay. Ganda lang makita na ang daming ganyan dito. Kaya iniingatan ko yung paglakad ko sa ganito. Tinitignan ko ng maayos kasi yung iba walang stick na nakatusok pero merong pine tree na tumutubo. Kaya yan, itong mga kalat na to ay hindi nararapat dito sa kalikasan. Kaya itapon natin sa damang basurahan. Yan, buti nakabili tayo ng garbage bag natin para makatulong naman tayo sa nature kahit pa paano. Kasi ito, maliit lang pero malaking pinsala sa kalikasan. Kaya yan, ito yung mga napulot natin ngayon. At babalikan natin dyan. Kukuha lang tayo ng plastic natin. Tara! Sinasabi ko sa inyong garbage bag na binili natin. Small size lang siya. Trash bag. Maliit lang yung kinuha ko eh. Pero soon bibili tayo ng mas malaki. Liit eh. Parang ulo ko na yung kasya. Pero malaking tulong to. Kahit pa paano eh nakakatulong tayo sa kalikasan. Bababa natin ito sa bundok. Lilisanin na natin tong lugar para tignan natin kung ano pang makikita natin. Saan ba tayo pupunta man? Sa taas?
Ayan, tatry daw natin puntahan dito, yung diretso pataas, papuntang Mount Ugo. Titignan natin kung anong makikita natin doon. At pakaplan tayo. So yun, alis na tayo dito sa site natin. Itong spot na nakita natin at malinis naman natin iwan to. Walang kalat at tara na. Tataas na tayo doon sa Mount Ugo. Ito pala yung kalat natin na napulot. Buti may ganito tayo. Ano bang tawag dito man? Yung hook? Yung hook na may lock? Yung pang climbing, ganun. Pero hindi to pang climbing. Yan, buti meron tayo nyan. At yan. May uwi natin to. May bababa natin. At yan yung PG1 ni Dos na si Purgas. Ayun si Dos. Tara na. Lilisanin na natin tong spot na kita natin. Tara. Ngayon palis na tayo dito sa may spot at tataasin natin doon sa taas. Titignan natin kung may iba pang spot doon. Napakaganda kasi dito. Kita nyo naman. Napakaraming pine trees dito. Pero madulas na yung gulong ni Purgas. Grabe. Wow. Wow. Napakaganda dito, guys. Suabe. Wow. Napakaganda. Grabe. Sulit yung punta namin ni Dos. Buti at explore pa namin tong lugar. Para naman sa susunod, pag pumunta tayo dito, doon na tayo sa mas maganda. Kasi babalikan at babalikan namin to. Napakaganda. Grabe yung daanan dito. Yun, ang ganda. Delikado lang yung bato, medyo madulas. Pero pag naka-offroad tayo ka dual sports, kayang-kaya. Madulas lang kasi kalbo na tong gulong ni Purgas. Wow. 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 Woo. Napaka-solid. Backdoor. Backdoor na to eh. Papuntang Biskaya na ata to. Grabe, napaka ganda. Ha? Tingnan nyo naman. Napakaganda, guys. Explore pa natin hanggang doon. Tara, tuloy natin. Napakaganda, oh. Woo! Napakaganda, guys. Woo! Napakadaming baka. Guys, daan lang kami, guys. May mga parang toro na eh. Sungay nila eh. Pag sinuwag ka, mamamatay ka dyan. Uy, grabe. Front muna kayo. Mamaya nyo na makita ang aking muka. Mas maganda yung view kaysa sa muka ko. Ganda. Woo.
Takadang. Takadang to. Mini takadang. The mini takadang of Itogon, Benguet. Ganda. Ganda guys. Woo! At ituloy pa natin to. Ang ganda. Ito yung mga bato. PG1. PG1 lang sa kalaw. Gagi, pudpud pa yan. Pudpud pa ang gulong ni Purgas, harap likod, pero kaya. Sana makauwi pa kaming dalawa. Sana iuwi niya pa ako ng ligtas. Napakaganda dito guys. Ay! Sayang wala ang buong team Tiwalag. Sayang kaming dalawa lang ni Dos kasi ngayon. May lakad kasi yung iba. At yung iba naman busy sa family. Tapos yung iba may work or busy din. Backdoor ata gagawin namin ni Dos ah. Grabe, daming landslide dito. Nakatakot pero hindi tayo dapat matakot sa mga ganito kasi sobrang ganda. Ayun na, pataas na ulit. Primera. Madulas to. Kaya pa ng gulong ni Purgas. Gagi. Kawawa primera dito. Pero ayos lang, worth it yung ganda ng lugar. Wow. Hindi namin ginagawa to dati ni Dos. Yung mga ganitong adventure, hindi namin to ginagawa. Ngayon lang. At nag-enjoy kami sa ginagawa namin ngayon. Grabe. Saan ano kaya yan? Campsite. Ganda. Tara. Yan. Ang ganda. Tignan mo pati si Dos, sayang saya eh. Hindi kasi namin to ginagawa pag magkaangkas kami. Ngayon lang namin ginawa kasi dalawa yung motor niya at pinahiram niya sa atin yung isa. Kaya nag-enjoy kami sa mga ganito ngayon. At sana soon magka-motor din tayo. Bibili tayo ng PG1 natin. Ganda. Wow, bangin. PG1 din ang bibili natin pag nakapag-ipon-ipon tayo. At sana mangyari. Ay. Ang ganda palang pang off-road talaga ni Purgas. Grabe, kawawa ako dun sa bit dati pagka preno ng ganitong pababa. Pero ngayon, kahit hindi mo ibaba yung paa mong dalawa, ay kayang kaya.
Makita nyo naman dito guys, napaka solid at napakaganda. Yan, mini takadang ang tawag ko dito. Ako lang nagtawag ng mini takadang dito pero hindi to mini takadang. Tinawag ko lang na ganun kasi parang nung pumunta kami doon parang ganito rin yung kondisyon ng daanan, pero ito maliliit lang yung bato, doon malalaki, tapos madudulas. Dito naman madulas pero maliliit lang, pero delikado pa rin kasi matarik din yung daan at bulusong din to. Yung ganun kay bit yun talagang dudulas na. Ang dulas na ng gulong ni Purgas, dumudulas na ako. Pero dito kay Purgas yung mga ganung dulas mapapansin mo kagad at may bababa mo kagad yung isa mong paa. Doon kasi kay Ikon talagang masakit sa kamay. Kay bit yun yung isang advantage, yung preno. Tapos yung engine brake nito talagang gumagana. Doon kasi sa mga scooter hindi gumagana engine brake, kaya mahirap pag pabulusong. Ito pataas naman. Pagkatapos ng pababa, pataas. Ganda. Ano, tara pa. Tara. Okay pa. Hindi kami nakakonect sa intercom ngayon para may sarili kami mundo. Ganda lang. Malulobot na yung mic natin pero okay lang yan. Hanggang hindi pa lobat kausapin ko kayo kasi papalitan natin external mic. Ay, ng external mic na hindi na wireless. Wireless kasi itong dala natin. Hindi natin i-charge kagabi Wow. Bahay nga, ang galing. Nakatira pala dito. Dito tayo sa dinadaanan ng sasakyan. Ano to? Papuntang Final Assault to Summit. DNR 1 kilometer. Baka dito yung yung pataas ng Mount Ugo. Ito na ata yun to Mount Ugo 14, hindi ko alam kung 14 kilometers yan or 1.4. Galing lang. At may ganito kagandang ayan, nakapunta na tayo dito sa may bungad ng Mount Ugo. Galing. Success guys. Kapunta tayo dito. Pero hindi tayo tataas sa Mount Ugo kasi hindi naman kaya doon ng motor Ganda lang. Tanaw mo yung kabundukan at tanaw mo ang sobrang gandang kalikasan. Yan naman yun. Napakaganda at napakasulit ng biyahe natin ngayon dito sa may Itogon, Benguet.